kabataan natin na nanonood, nakikinig, ano po ang advice natin sa kabataang Pilipino? Ito nga isa, di ba, na pag-usapan natin yung ROTC. Connected dyan is really yung sense of patriotism. Alam ninyo, mga anak, kailangan ninyo magnorto ng pagmamahal ng bayan. Hindi nakukuha sa lahat ng activity yan. It does not, hindi mo na i-imbibe lahat yan. Na-imbibe mo yan sa discipline. At yung discipline nakatutok palagi sa yung ano ang gobyerno, ano ang bayan natin. Ang nakukuha mo dyan sa lahat dito sa ROTC or any military training. It starts with the PMT. Noon hindi masyado kasi high school eh. At nung college ako, hindi natin alam kung kailan or if it will never come. Hindi mas okay. Pero yung minsan yung magulo ang mundo at baka gugulo talaga. Yung mobilization, mahirap yan. Kasi takbuhan ang tao dyan eh. Kung whatever explosion, whether it be a nuclear or a dynamite, talagang magkakaroon na ano. Now, it is very important na lahat tayo, kayo, alam natin kung saan tumakbo. You report to the nearest military, police, or whatever. And then line up and see what you can do for your country. Especially yung catastrophic disasters na. Wala na ba mapupuntahan yung tao, wala ka na rin magagawa. But yung mobilization is very important. And discipline. Hindi ninyo makuha yan sa ganitong, lalo na sa ngayong edad ninyo. Mas liberal ngayon, sa amin medyo mas stricto pa. Maswerte kami. Kayo, you have to set aside a part of your, a portion of your younger days dedicated alone to discipline and guidance. Importante yan. Huwag kayong ma-insulto dyan na masigawan kayo ng mga opisyal. It's part of the training. It's not intentional really to humiliate. Kasi yung iba makikita na sa military kasi sinisigawan na. Kasali yan eh. Kung military ka, police ka, it comes natural. But for kayo, sa atin, we have to undergo a certain period where we are able to nurture a sense of dedication, obedience, and to yung organization. Para kung hindi magdating, magpasalamat tayo. Mas maganda. Pero baka dumating yung panahon na magkaisa tayo and where to go and where not to go, yan ang problema. What to do? Ano bang gawin ko kung maggulo na ang mundo? When yung buhay natin, mundo natin is on fire. How do you react? What you should do? You can only get it from a basic military training. Yung nasa military pati sa pulis, okay na yon. Pero yung tayo, wala naman tayong hilig magpulis, ayaw naman mag-join ng military, it's okay. But yung tutok mo yung gobyerno, alam ninyo, well, of course, nandyan naman yun. Pero yung saan mo ilagay, ipwesto mo ang sarili mo pagdating ng panahon. Yan ang importante. That is the very important thing about discipline and when not to obey and when to obey. Hindi mo kasi lahat ng panahon, hindi ka pa sunod-sunod yan. Of course, you feel superior every time. Ganyan ang human nature. Pero may panahon pag ibaba mo yung sarili mo, not because you are you, but because it is mandated or needed for the moment, yung panahon na yan.
Iyan ang importante sa ROTC pati is yung military training. Ako hindi naman ako mahilig sumunod. Yung military terms about yung talagang naka-stiff ka dyan, naka-uniforme ka. Pero nung naging presidente ako, napag-isipan ko yung dumayaan sa buhay ko. And yung hindi dumaan ng ROTC, I am sorry for you. I am really sorry for that. Kasi kung totoo man baka magkagulo talaga ang mundo, ang bayan natin. Di mo alam kung saan ka pupunta. Alam mo, even to hold, ayaw mo gumamit ng armas. Hindi ko gaya sa amin, mahilig ako ng baril. Pero even just to cut, paano papasok yung bullet doon sa chamber, matuto ka lang naman. Kasi kung maubos ang military pati pulis, of course, ang unang harap ng gulo ang military. Ilan naman ang military natin? Alam ba ninyo kung mailan lang? Ang pulis natin, he takes care of the community. By population ratio and proportion, maliit na yan sila. Kung wala na yung dalawang person na yan, and kayong mga civilians, tayo na lang maiwan, alam ba ninyo humawak ng baril? Baski basic lang naman just to aim and fire and to get a direction that you would need to maybe kill the enemy. Yan ang importante. You know, when you think of life, you think as if it will remain forever na ganito. Happy-happy na tayo. Disco lang painom. Yung military training, sandali lang yan. Dedicate a portion of your life, of your years, dyan sa younger year din. Magkukuha lang kayo ng kunting training para just to learn the basic. Paano humawak ng baril, importante paano sumunod. Because hindi tayo pwedeng maging leaders lahat. Unlike civilians, pwede kung tayo, marami tayong congressman. Military lang talaga. It's the dedication and the obedience that would be needed for the moment. Kailangan marunong tayo. It has to be instilled. Papasok yan sa utak mo, pati sa down to your heart. Paano gagawin yung mga bagay na yan. So, ako, I strongly support the return of the basic military training. Baski konti lang, para kung sakali, dahil ko konti lang naman eh. Ano ba reklamo ninyo? Dumaan man kami niyan. Ilang taon? 2 taon sa buhay mo, and you get to be what's the lifespan of the Filipino. Maybe now, 70 years old. Yung ba 2 taon na yan, masakit na sa inyo yan. At may matutunan ka na baski maliit lang. Para humawak ka lang ng baril at sumunod ka. Ang importante kasi, hindi tayo pwede maging leader. Hindi tayo pwede maging leader lahat. In times of crisis, there has to be a guidance, a direction, and the determination to follow. There must be a leader, of course, military yan. But if you have the training, madali na yan. You can be a leader at the same time. Yung population, marami. The military cannot cope up with the number of people yung panahon ng emergency. Kayo yung dumaan ng ROTC, at least alam ninyo how to gather and even call on the barangays to ito ang gawin ninyo. Hindi naman lahat ng barangay captain dumaan ng ROTC. So ito yung dapat natin gawin. Ganito, ganito, ganito. Even the simplest maneuver to be safe, to be alive. Huwag na yung gera.
just to know what the right things to do during, if ever, dadating sa buhay natin. Hindi natin expected yan. That is why it's just a training. It's because 2 years. Ano ba naman yan? 2 years na sa buhay ninyo, disiplina. Of course, sigaw-sigawan ka niyan. Pakunwari lang yan. Maski sa military training, it comes naturally na sigaw-sigaw. Ganun ang training. So, because to put it simply, it's just to have to obey. Walang resistance, walang pilosopo. Pag sinabi, yan. Total training lang naman. Every Saturday lang yan eh. Kada mo naman yung sakripisyo mo na yan. And if you want to rise in the higher echelon sa organization sa high school o sa college, then you can become an officer ROTC. If you are that, hindi naman ambitious, you have determination to be a leader, yan ang training ground. Magandang training ground ang ROTC. Maniwala kayo. Kasi dyan mo makuha how to command and how to obey and follow. Ayan. So, yan ang masabi ko sa Salamat po, Mr. mga President. anak natin. Wala na po akong maitatanong. Baka matanong niyo pa ho ako. Pasalamat kami sa pagkakataong ito. You are doing it right. And nakikiusap ako sa lahat to support the... Ayaw ko na magsalita because I do not want to... that's the least that I am to quarrel, to argue with anybody. Pero hindi lang ninyo alam kaano ka-importante yan. Baka kasi hindi nga dumaan ng kaguluhan na ganun. Mabuti nga. Ako nagdadasal ako, huwag dumating. Pero pagka dumating yan, tapos nagkabumbahan, putok dito, putok doon, sinong mag-ano? Who will lead? Ilan lang yung ROTC sa mga colleges. Yun ang magdala sa ating tao. Hindi naman lahat nakapag-aral eh. Halos nga lahat hindi umabot ng ROTC. Kayong magdasa college, kunting sakripisyo lang yan. You have to wake up early, then dress up in a stiff uniform, and just to be order. No, kung sigaw-sigawan ka dyan ng order, take it lightly. Drama lang yan. Hindi yan sa totohanan na authoritarian na ganyan ko lang. Ako noon, ROTC, bago ako yung cousin ko, opisyal. Noong unang mga araw, sinausid ko noon, late ako. Experts examine every part. Late ako. Siya yung nasa gates. Sinasigawan ako. Siyempre, baski na ano tayo, ROTC military training. Medyo I took it as an offense. But later on, I realized, especially nung naging presidente ako, kailangan tayo ng kunting disiplina at kailangan tayo ng mga leaders na kung sakali magkagulo ang mundo, meron tayong matawagan at sumunod. Hindi naman tayo pwedeng bright lahat eh. Hindi naman tayo pwedeng may training. Hindi bright na, I'm not talking about intelligence. Yung nalaman mo, the acquired training that you get when you are in college. So, alam mo, mga anak, do not take it as an offense. Do not even think about it as something that is wrong. Mali kayo. Pag kayo na ang dumating sa aming panahon, kung kayo na ang tatay pati nanay
malaman na ninyo kung gaano ka-importansya yung disiplina at pagsunod. Yan ang importante. At kung sakali yung what is sa Tagalog ng society, Lipunan. lipunan, pag nasa kayo na you are already the mothers and fathers, pagpapasalamat kayo na dumaan kayo ng ROTC. Maniwala kayo. Pag may mga anak na kayo, dyan mo ma-realize, tama. Si Senator Go, si Senator Tolentino, si Senator Dilia, pati si Senator Bato. Diyan na ninyong ma-realize ano ito. And you will miss a lot of chances for this opportunity to acquire that kind of experience. Sumunod lang kayo sa matatanda. Kung kayo na ang matanda, susunod yung mga anak ninyo. Sigurado yan. And you only think of what is good for our country and for our children. Yan lang. Hindi tayo lalabas dyan sa boundary na yan. Ano ang maganda para sa bayan natin? Ano at what is good for our children? Hindi tayo lalabas dyan. Our office. President, salamat po. Salamat po. Salamat po.